A blessed Friday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Today is the last day sa ating morning devotion for this week. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At today is a sunny day. No? Kahapon lang, makulimlim. No? Dahil merong bagyo. Pero thankful tayo na hindi ganun ka mapaminsala, no, yung bagyo kahapon. Ayan. So ngayon ready na maglaba. Okay, pero syempre bago natin gawin yung ating mga tasks, no, for this day, tayo muna ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan. So tulad ng dati, bago tayo mag-start, tayo po muna yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa pag-iingat at paggabay mo sa amin sa buong magdamag at sa panibagong kalakasan na taglay namin ngayon. Ama, samahan mo po kami sa aming gawain sa umagang ito. Kasyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Gabayan mo kami, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na ito ay aming maunawaan at tumanim sa aming puso't isipan. Gayon din, Panginoon, ang iyong lingkod. Samahan mo po ako sa pangunguna, Panginoon, sa gawain sa umagang ito. Tulungan mo na maibahagi kong iyong mga salita ng tama at may kalinawan. Bigyan mo kami, Ama, ng karunungan at tulungan mo na ang lahat ng aming matututunan ay ikatibay ng aming pananampalataya at magbigay liwanag sa aming buhay na pwedeng maging liwanag din sa mga tao na nakakasalamuhan namin. Dinadalangin din namin ng mga kapatiran, mga mahal sa buhay na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo po nawa silang haplusin, pagalingin at bigyan ng kalutasan ng anumang suliranin na kanilang pinagdaraanan. Dinadalangin din namin ang aming mga kapatiran, mga mahal sa buhay na nanghihina sa kanilang pananampalataya. Haplusin mo po sila, Panginoon, at tulungan mo na muling lumapit sila sa iyo at patuloy na hingin ang iyong gabay sa kanilang buhay. Ama, patuloy din namin hinihiling na linisin mo po ang aming puso't isipan. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga nagagawang kasalanan at gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan. At muli ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 A blessed Friday morning po. No? Today is January 16. January 16, 2026. No? Tayo ay paalis na sa second week, no, ng taong ito, no, sa taong 2026 at napakaganda, no? Napakaganda ulit itong ating topic na ang title is The Grace for Today. Yan, ang grasya para sa araw na ito. Itong ating morning devotion, no, ay grasya para sa araw na ito sa atin. At ang teksto na ating pagbabatayan ay matatagpuan sa aklat ng Mateo, Kapitulo 6, versikulo 34. O sa English, Matthew chapter 6 verse 34. Ito pong babasahin ko ay International Version. Yan. So sabi niya sa English, "Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Yan. At basahin din natin sa Tagalog, Mateo Kapitulo 6, versikulo 34. At ito ang sabi niya, "Kaya huwag ninyong ikabahala ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kaniyang
kasamaan. Ayan, amen, no? Pagpalain nawa ang pagkabasa ng ating ng banal na kasulatan. Ayan. At katulad ng dati na sinasabi ko, no, kumbaga yung first week of the year, no, itong bagong taon, meron tayong energy pa, no, and habang tumatakbo yung mga araw, no, it started to fade. Unti-unti na parang nanlulumo, no? Sabi nga dito, no? So, it is easy to start the second week of the year feeling a bit overwhelmed. Yan, no? Diba pagka umpisa is ganadong-ganado, andyan yung energy. Pero habang tumatagal, no? The reality of our long-term goals, no? Or responsibilities, no? Is looming, no? Yung nag-aano na sa atin, parang nagbibigay na ng parang walang gana, no, wala na ng gana, at parang nalulumo, no, yung timidity na binabanggit na dapat ay wag nating taglayin, no. So, etong binasa natin na verse, no, it is a perfect reset, no, kumbaga parang reset button, parang kumbaga ay pa-plug ka ng nalolobat mong phone. Ayan. So itong verse natin na ito, no, is the perfect reset button, no, para sa ating puso na nanlulumo minsan, o parang nagda-doubt, no. So una, tignan muna natin yung paano ba natin tinitignan itong taon na ito, no? So, the mountain top. Ayan, ganyan natin siya tignan, parang isang mountain na trap. Para tayong natatrap sa isang bundok, nakaharap tayo sa isang mataas na bundok, no? Na kailangan nating lakbayin, no, akyatin, no. So the second week of January, we look at the entire year like a massive mountain, no. We have to climb all at once. So parang ganun natin nakikita minsan yung etong year na 2026 na nakaharap sa atin, na parang isang napakalaking bundok na kailangan matawid natin agad, no. We look at the 12 months of bills, the year-long fitness goals, or the long road to a career change, and our breath gets short, no? So parang pagka tinitignan mo, nako, ito na naman ang mga babayarin, yung ilang buwan ko yung ilang buwan ko pang pag-iipunan, ilang buwan ko pang pagsusumikapan, no? Kung halimbawa gusto mo ng promotion sa trabaho, no? So parang eto na, mag-uumpisa na ako na talagang mag-overtime, no? So yung mga ganong bagay, no? Para siyang malaking bundok sa atin na kailangan nating akyatin. Na, di ba pagka-akyat ka ng bundok, pagka minamadali mo, hihingalin ka agad, no? Andiyan yung shortness of breath, hihingalin ka. So parang minsan tayo iniisip pa lang natin yung mga gagawin natin, mga gusto nating ma-achieve for this year. Parang na tayo, no? Napapagod na tayo. Parang, ang dami ko palang kailangan gawin, no? So sa umpisa, andoon yung energy, pero unti-unti yan nagfe-fade, no? Kasi parang nakakapagod isipin. But, eto ang maganda, no? You don't have to climb the mountain in one leap, no? Hindi mo naman kailangan akyatin ang bundok ng isang araw lang, no? O ng isang tapusin siya ng buong maghapon, no? So, kung ganun ang gagawin mo, talagang nakakapagod. Pero kung yung journey mo, no, one step at a time, yan. Kumbaga, ma-enjoy mo yung kapaligiran, no, ng mountain climbing, yung hindi ka nagmamadali, yung mga tipong hindi ka nag-aalala, naku, baka abutan ako ng gabi rito, no, pero meron ka namang dalang flashlight, meron ka namang tent, so anytime saan ka abutin doon sa bundok, pwede kang magpahinga, no, pwede mong masdan
no, yung kapaligiran, no. So parang ganun din natin tignan, no, etong ating year na ito, 2026, no, pwede natin itong lakbayin ng ini-enjoy natin, no, yung journey, no. So God gave us time in 24 hours increments for a reason, no. So may rason kung bakit meron tayong 24 hours, no. Ibig sabihin meron tayong everyday, no, sa buhay natin, no. Bakit? So ito yung ating pagbubulay-bulayan, itong tatlong one step matters, no, kung bakit mahalaga itong one day at a time, or yung one step, no, kumbaga isang hakbang, isang araw, parang ganon, kung bakit yun mahalaga. So number 1, kaya mahalaga ito because of God's provision is daily. Ang provision o ang kaloob ng ating Panginoong Diyos, no, sa atin araw-araw ay sapat, no. Katulad ng yung storya, no, sa Israel, no, nung panahon na sila ay nasa wilderness. Kumbaga yung mga Israelita nung mga panahon na yun, no, na naglalakbay sila sa ilang, mareklamo sila, no. Pagka nahirapan sila ng konti, sisisihin nila si Moses, no? Sasabihin nila na bakit dinala mo pa kami rito? Okay na kami doon sa Egypt kahit talagang nahihirapan kami, no? Nakakakain pa rin naman kami, parang gano'n, no? So hindi nila nakikita sa kakareklamo nila, hindi nila nakikita yung provision ng Panginoong Diyos o yung kanyang mga biyaya na dumarating araw-araw. Kaya kung tayo sa ating buhay, ganun din tayo, lagi tayong nagrereklamo, katulad nitong mga Israelita nung panahon na yun, hindi natin makikita yung pagpapala ng Panginoong Diyos sa atin araw-araw. So kailangan magkaroon din tayo nitong a grateful heart, no? Count our blessing and be thankful sa lahat ng mga pagpapala araw-araw. Kasi God provides daily, no, para sa atin. Katulad, so doon sa panahon na yon ng Israelita, no, kung saan nagpo-provide o naghuhulog ang ating Panginoong Diyos nitong mana, ito yung bread from heaven, no, ihinuhulog niya. At sa paghulog niya dito, everyday yon, ang sabi, ang utos sa kanila is i-gather lang nila yung enough na kaya nilang ubusin for a day. Yung iba na nag-gather ng sobra-sobra, no, na panis, no? So hindi rin nila napakinabangan kinabukasan. Kasi ang utos ng Panginoon, yung kaya mo lang i-gather for that day, no? Bakit? Minsan mag-iisip ka, no? Bakit? Pwede namang ang gawin ni Lord ay maglagay siya doon ng storage, no? At pagkain nila for the whole month or for the whole year, no? Pero hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon Diyos. Bakit? No? Kasi una, yung gusto ng Panginoon Diyos yung ating total dependence at tiwala sa Kanya, no? Na everyday kaya niyang ibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan sa araw na yon, no? So His grace is issued to us, no, in daily installment. You don't have the grace for next month's problem yet because you aren't there yet, no? So hindi mo pa kailangan, no, yung bukas na pagkain mo, hindi mo pa kailangan, no? Kaya katulad ng mana na mapapanis siya, no? Kung ibibigay niya sa iyo lahat ng mga kailangan mo para sa next month, para sa mga susunod pa, no? Pwedeng magastos mo. Yan. Pwedeng, alba kung ibibigay niya sa iyo yung mga pagpapalang ibibigay niya sa iyo for the whole year, no? Hindi mo ma-appreciate, baka
gastos ka ng gastos, bili ka ng bili. Pagdating ng December, wala na, nakatungangan na, no? Di ba ganon, no? So, yun ang isipin natin, no? Kung ano kung ano yung kailangan natin para sa araw na ito, ipo-provide ng ating Panginoong Diyos. Basta kailangan lang natin magtiwala sa Kanya, no? Huwag tayong pero syempre kailangan gumawa tayo. Andun yung paggawa kasi syempre action, a faith without work is dead, no? So bali wala yung pananampalataya natin kung hindi rin tayo kikilos. Syempre andun yung ating pagkilos, pero ang binabanggit dito minsan kasi nagwo-worry tayo masyado eh, 'di ba? Nag-aalala tayo, no? So yung alalahanin natin, no, igawa lang natin, no, lalo't higit, no, wag nating kalimutan yung paglapit natin araw-araw sa Panginoon, yung ating daily dependence sa Kanya. Yan. So, yun. So, yun yung number 1 natin, ano? God's provision is daily. Yung number 2 natin, focus prevents burnout, no? So, pag nagfo-focus tayo, no, doon sa mga gawain natin, no, sa salita ng ating Panginoong Diyos, no, yung pagod, yung yamot, yung pagkainip, nawawala, no? In short, yung worriness natin, no, naiibsan kung tayo ay nagfo-focus sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang salita, at sa mga responsibility na inatang niya sa ating balikat. So, when we worry about tomorrow, we are using today's energy to fight a battle that hasn't started yet. No, tama naman, no? Kung mag-aalala tayo para sa bukas, hindi pa naman nangyayari, no? Inaalala na natin. Yung, alam nyo ba yung pag-iisip na yan, it consumes energy, no? Yung lakas natin, no? Na ibubuhos natin diyan sa pag-aalala na yan. So, pagdating nung mismong tomorrow, parang stress na tayo, no? Inip na tayo. Kumbaga, ano na tayo, nawalan na tayo ng hina na tayo, no? Para dun sa mga gawain natin, para sa kinabukasan. So, tandaan natin, no? Kung wala pa, wag muna natin siyang pagbuhusan ng ganong energy. Anong dapat natin gawin? Ilapit natin sa ating Panginoong Diyos. At pagka pinagkatiwala natin sa Kanya, tanggalin na natin yung worriness natin, no? Ang ating trust, no, sa ating Panginoong Diyos, yun yung paigtingin natin, no? So, in that way, nakaka-focus tayo, no, ng tama sa mga gawain na kinakaharap natin sa araw na ito, no? Kasi totoo naman yun, pagka halimbawa, namumroblema ka sa hinaharap, yung mga task mo ngayon, parang pinanlulumuan ka na gawin. Ganun yung mangyayari sa inyo. So, leaves us too exhausted, no, to handle the task right in front of us. So, when we worry, yun, nawawala na tayo ng energy para gawin yung gawain natin today. So, wag nating hayaan na yung ating energy ay makonsume para sa mga bagay na hindi pa naman dumarating sa atin. Yan. So, trust in God. And so, yun yung number 2, no? Focus prevents burnout. And number 3, last, presence with God. Ayan. Ito yung pinakamahalaga, no? Yung presensya natin, nakasama natin ang Panginoong Diyos, yung presensya natin, no? Na hinihiling natin, o lagi nating sinisik, nakasama natin siya sa ating journey, sa ating araw-araw, no? Katulad ng ating ginagawa everyday, no? Itong morning devotion, no? Hinihiling natin, no, sa ating buhay na sa bawat araw, bawat umaga, bawat buong maghapon natin, ang ating Panginoon Diyos ang ating kasama. When we worry about tomorrow, we are using walking one step at a time, focus us to hold God's hand. Yan. Walking one step at a time, focus us to hold God's hand.
Ayan. So, yung araw-araw, katulad ngayon, no, ipagkatiwala natin itong araw na ito sa ating Panginoong Diyos, no. So, para tayong nakakapit, no, sa Kanya, no, nakarely tayo sa Kanya. If we could see the whole map, we might try to run ahead of Him. Yan. Kung makikita na natin, no, yung mangyayari sa buong hinaharap natin, no, pwedeng hindi natin mawawalan na tayo ng pagkakataong ipagkatiwala sa Panginoong Diyos, kasi ang gagawin natin, gusto natin gawan ng paraan agad lahat ng makikita natin, no? Pwedeng, alam niyo yung mga napapanood natin na na yung mga fiction na taong nakakakita ng future. So, ang tendency nila, no, dahil natatakot sila dun sa nakita nila na mangyayari sa future, ngayon pa lang binabago na nila, no, yung gagawin nila, no? Yun yung mga ganung bagay. So, ibig sabihin, pag nakita mo yung future, gagawa ka ng ng sarili mong hakbang, no? Gagawa ka ng sarili mong desisyon na hindi mo pinagkakatiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay yung ating total dependence sa Kanya. Yung kailanganin natin siya sa ating buhay, no? Alam mo, sa totoo lang, sa isang relationship, no, napakahalaga nung ipinaparamdam mo na yung taong mahal mo, kailangan mo siya. Yan. Katulad sa mga magulang, no? Napakasarap, no, na yung mga anak, yung ating anak, no, pinaparamdam niya yung kailangan nila tayo, kailangan nila yung payo natin, no? Kaya gustong-gusto natin na magkukwento sila sa atin ng kanilang mga problema, no? Open sila sa atin sa kanilang mga suliranin, at open sila sa mga pangarap nila sa atin, no? Yung gusto yun ng isang magulang eh. Nafe-feel kasi ng magulang na kailangan ako ng anak ko, no? Andun yung kanyang total dependence sa akin, no? Kaya tayo mga magulang, gagawin natin lahat ng kaya natin to protect our child, no? Gusto natin na matupad nila yung pangarap nila, no? Magawa nila. And alam nyo, ang ating Panginoon, kung tayo na magulang, no? Kung tayo na mabuting magulang, no? Ganun yung gusto natin sa ating mga anak. What more ang ating Panginoong Diyos? Siya na lumikha sa atin, siya na nagkaloob sa atin ng ating buhay, no? Gusto niya rin, no? Yung hanapin natin siya, yung gusto rin niya, yung nilalapit natin yung ating sarili sa Kanya. Yung ikinukwento natin sa Kanya kung ano yung mga problema natin, yung ihinihingi natin ng tulong sa Kanya, lahat ng mga kailangan natin at lahat ng mga pangarap natin, no, pinagkakatiwala natin sa Kanya. So, yung number 3, no, dito sa 1, 2, 3 na to, ito yung pinakamahalaga, yung hilingin natin, no, ang presensya ng Panginoong Diyos araw-araw sa ating buhay. Kaya katulad ng isang magulang, gusto niya araw-araw, no, nako-communicate siya ng kanyang anak. Araw-araw nakikita niya yung kanyang anak. So isipin din natin, ganun din, no, sa ating Panginoong Diyos. Gusto niya every morning ginigreet natin siya. Gusto niya every morning, no, siya yung ating unang kausap. Ayan. So napakagandang paalala sa atin, no, sa araw na ito, no, Friday, no, weekends na tayo. So bago tayo magtapos pala, may dalawang question dito na magandang mag-reflect tayo, no? What tomorrow's problem am I trying to solve today, no? O anong problema ang naiisip ko, anong problema na hindi pa nangyayari, no? Na pinag-uukulan ko ng energy sa araw na ito, no? Ano ba 'yon? Ano ba yung bagay na 'yon, no? Worth it ba na pag-ukulan ko siya ng energy sa araw na ito? What is the one thing God is asking me to be faithful with in the next 24 hours? Ayan, ano ba yung sa tingin natin, no, na hinihiling ng Panginoong Diyos, no, na maging
kumbaga yung pananampalataya natin, no, ay mapag-igting natin nitong araw na ito, no? Ano ba yung hinihiling ng Panginoong Diyos na i-depend ko sa Kanya o i-submit ko sa Kanya? Sa tingin ko, yung mga worries natin for tomorrow, i-submit natin sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating pag-ukulan ng ating energy for today, no? So, today, yung mga task natin ngayon, no, yun ang ating i-focus at i-submit, no, sa ating Panginoong Diyos na nawa mapapurihan natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating gagawin sa buong maghapon na ito. Ayan. Muli, no, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Ayan. At batiin natin yung ating mga kasama today. A blessed morning kay Ate Rose. Ayan. At kay Ading Shirley. A blessed morning. Ganun din sa aking anak na si Christine. No? A blessed morning sa inyo, sa bawat isa sa inyo. At sa lahat din ng kasama ninyo sa inyong tahanan. At syempre sa mga manunood din, no, ng replay ng live na ito. At sa ating pagtatapos, sa ating morning devotion, no, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa biyayang ito na kaloob mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na anuman ang aming mga suliranin, anuman yung aming mga kabagabagan, iniisip, Panginoon, tulungan mong ito ay patuloy namin itaas sa iyo. At tulungan mo na makapag-focus kami ng tama sa mga task na kaloob mo sa amin sa araw na ito. At nawa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito, ikaw po nawa ang aming mapapurihan. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw-araw na aming ginagawa. Hindi lamang, Panginoon, sa araw na ito, kundi sa bawat araw sa aming buhay, ikaw po nawa ang sumama sa amin. Pagpalain mo po nawa ang bawat isa sa amin, gayon din ang aming mga mahal sa buhay, at tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yeah. A blessed morning po ulit sa bawat isa. See you later sa ating evening devotion. And syempre, happy weekends din po. So take care and God bless.